Pakinggan nyo. Yeah, ito po. Okay, ako po hindi ako name-personal ng vloggers, okay? So hindi ko siya pe-personalin. Pero kailangan ko ring korekin yung kanyang sinasabi. Ha? Kasi meron po siya ditong sinabi na sa tingin ko mali. Okay? Hindi kita pine-personal, sir. Issue lang po ako. Okay? Sige, ikaw ang magaling. Ikaw ang broadcaster eh. Na naging vlogger. Shout out sa'yo. Paurong brad ah. Kaya yung extradition treaty, i-implement nila. Wala daw silang choice. Kung hindi, Ito. Extradition, it is something beyond our control. ayan. Ang sinasabi naman doon sa extradition treaty, kasi mahaba yung question and answer, ang sinasabi niya, basta anytime na dumating yung request ng Amerika, kasi doon sa extradition treaty between Philippines and US government, ang proseso niyan, re-request ng US government, dadaan yan sa Department. Dadaan, okay? Yung kaso ni Kibuloy sa US, okay? Sa US, okay? 11 years yun, Mike Abe, sinabi ni Tikia. Of foreign affairs, tapos dadaling sa DOJ. Pero sinasabi ni Remulla dun sa harap ng mga media kahapon, ay anytime na dumating yung formal request ng US government laban kay yung extradition treaty, i-implement nila. Wala daw silang choice. Kung hindi, Extradition treaty. 11 years na. Ngayon, bigla na lang pag dumating, sabi ni Boying, wala silang choice kung hindi i-implement. Bigla. Abe, hindi mo na po na yun, bigla. Wag naman sana ng double standard. No, bakit bigla? Ang tagal na niyan. Hindi ko po pinagtatanggol si Abe Kung gusto nyo, ikulong nyo, pero nakakapagtaka. Bakit ngayon lang? Sino papaniwalaan namin? Mike Abe, ikaw o si Tikia? Eh, kayo na sumagot. Sino mas panipaniwala sa dalawang yan? sumunod sa kasunduan, agreement between Philippines at ng Estados Unidos. So, ibig sabihin, pag dumating, magkakaroon ng proseso, ibibigay ng Philippine government si Kibuloy sa Amerika. Kung saan nga po ay siya ay may mga kaso doon na alam naman natin at alam ng lahat. Ang lakas nyo sa Amerika. Pro-Amerika kayo. Pro ka, no? Hindi, nagtataka lang ako. Pag dumating yung extradition treaty na sinasabi mo, hindi ko rin alam kasi hindi naman natin na sakop yan eh. Okay? Sinabi kasi ni Tikia 11 years. Okay? Ngayon biglaan sasabihin mo 6 years. Mamili na lang kayo sino papaniwalaan nyo. Naalis naman na merong warrant of arrest siya sa Federal Bureau of Investigation. So yun po yung update ngayon. At ang nakakalungkot, yan na yung inamin, matindi Nung panahon pa pala ni Duterte. Ako, kita mo naman, una pa lang, panahon ni Duterte. Abe, binubuking mo masyado. Binubuking mo, Abe, masyado. Palagay ko, dapat tanggalin nyo na to sa PR nyo, Marcos. Tambalos-los, tanggalin nyo na to sa PR nyo, si Abe. Binubuking niya masyado. Yung target ay Duterte. Kunwari lang si Kibuloy. Bukang bibig nito, Duterte, Dati Duterte ka, di ba? Ano nangyari? Ano meron? Paki-share naman. Share the blessing. Baka pwede tayo dyan. Hanip to si Abe. Hindi. Nagtatanong lang. Talagang tumbok talaga Duterte, no? Hindi, ang issue po dyan si Kibuloy. Okay, naiintindihan nyo na hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Kaya lang kasi, hindi pwedeng hindi natin lalagpasan si Kibuloy. Bakit? Hindi din si Duterte rito. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo kasuhan nyo. Tapos, tigil na tayo Hindi nila tatantanan. Didikit kay Duterte. Tama ba ako, Mike Abe? Nasisira kayo dito, tambalos-los, tanggalin nyo to sa PR nyo. Ay marami nang nakapile na kaso sa DOJ against Kibuloy. So ano ngayon yung sinasabi ngayon ng mga supporters niya na huwag sa Senado, dapat sa ibang forum. So yan, dadaan niya sa DOJ dyan. After DOJ, dadalhin sa korte. Di dalhin nyo sa korte. Anong problema?
Ganun ang proseso, hindi naman pwedeng direct filing yan eh. Kailangan yan eh, dadaan mo na sa DOJ. O di, padaanin mo. Kakampi mo si kanina ka pa banggit ng banggit kay Boying eh. O di, padaanin mo kay Boying. Magkampi kayo. Gusto mo, taas niya pa kamay mo eh. Okay sa'yo? O, sige, tuloy. For preliminary investigation. Ang nakakalungkot, Ano nakakalungkot? 7 years na raw. Duterte, nakakalungkot. Duterte. Babalik mo, belta mo sa Duterte. O, sige. Pasok. Duterte, pasok! Ay si Pangulong Marcos eh, wala pang 2 taon. So ibig sabihin, sa ilalim ng Duterte administration, Yun! Sa ilalim ng Duterte. Sabi, nahuhuli ang isda sa bunganga ng sipsip. Sa bunganga ng tao. Di ba? Alam na natin ang tono nitong mama na ito eh. naipit yung kaso. Bakit? Dahil kaalyado ng dating Pangulo ang inaakusahan, inireklamo before the OJ. Kasi ang linaw na sinabi ni Remulla. Mga 7 years na. Naniwala ka kay Boying. Ay, okay lang. Gusto maniwala. Opinion mo yun eh. O di panahon ni Duterte yan. 7 years. Ito raw sinasabi ni Boying. 7 years daw. Okay. So, kumunik. Hindi naman niya ito iba-vlog. Kung hindi ko connect kay Duterte, so kino-connect niya. Okay? Sige, tuloy. Panahon ni Marcos. Kasi si Marcos ni Pangulong Marcos 1 taon. Wala pa nga tayong 2 taon eh. Ayan ang malinaw. So, merong nakabinbin. At ngayon, ang sinasabi ni Remulla, priority niya ngayon yan. Nasilipin itong mga kasong ito at alamin kung ano nangyari. Review, kasi meron daw kaso yan na rape case dun sa Davao na dismiss. Ay, nako. Hindi ko alam kung bakit na-dismiss. Ngayon, ang ginawa ng biktima, ng complainant, dinala sa DOJ, nag-file to review. Ayun, nare-reviewin nila. Okay. Hindi daw niya alam bakit na-dismiss kasi final daw sa Davao. Tingnan mo, sino papatakan? Di Duterte na naman. Yung dila nito, Duterte. Brad, baka in love ka sa mga Duterte. Hindi kaya panaginipan mo na si Duterte. Halatang halata eh. Ang punto niya, Duterte ng Duterte ng Duterte. Okay, sagutin natin. 11 years na yan, sabi ni Tikia. Yung extradition nga, hindi dumarating. Ganun katagal po. US po yun, Abe. US. Tapos, kine-question mo, yung 6 years, alisin muna natin yung mukha niya. Kasi baka marami sa inyo nagagalit sa pagmumukha niya, umalis kayo eh. Pinapansin nyo yung 6 years at ikinokonekta nyo sa Duterte. Okay? Ngayon, may nag-complain daw kaya kailangan nilang buksan. O, di lusot. Hindi, ang datingan nito, hindi sinisilipan ni Boying etong mga Duterte. Hindi siya nagpapagamit to si Boying para silipan ang Duterte. Yan po ang tono ni Mike Abe. O, tingnan nyo po mabuti, ha? Ba't hindi nyo na lang idemanda? Huwag nyo na ipagpilitan sa Senado. Kung meron at meron, total, Secretary of DOJ naman siya. SOJ nga siya. Okay? Secretary of Justice siya. O, edi reviewin nyo. And then, kasuhan nyo. Hinahamon pa namin kayo, kasuhan nyo. Kung malakas ang inyong ebidensya, kasuhan nyo si Kibuloy. Pero itigil nyo na yung kakakonek sa Duterte. Ikasuhan, kasi doon magkakalabasan. At ako'y sa tingin ko, mahina ang kanilang ebidensya. Yan po ang dahilan yan. Mahina ito. Mahina ang ebidensya nila. Kaya takot kayo. Ngayon, patunayan yung mali kami. Tumahimik na kayo, kasuhan nyo na. Maganda nga ito may kaso na eh. Para tumigil na si Ontiveros. Hindi na pwedeng pag-usapan yan dahil may kaso eh. So, balik na naman kasi ito si Boying. Sana wag nang pagtagalin ni Boying. Kung kakasuhan, kasuhan. Wag mo nang gawin yung dati, yung ginawa mo kay Bantag tsaka kay Tebes. Puro press con. Ang tagal naman dumating nung kaso. Tahimik na lang. Kasuhan nyo agad. Tapos ang istorya.
mananahimik na si Ontiveros. Okay ba tayo doon, Abe? Ah. Pero nagtataka, 11 years wala. Huwag niyong sabihin biglang darating ang extradition kay Kibuloy. Abe, napakawalang utang na loob. SMNI ang tumulong sa Uniteam. Baka po nagkakamali kayo, Abe. At yung, kung hindi ako SMNI ang tumulong sa Uniteam. Anong nangyayari sa inyo? Bakit galit na galit kayo sa Duterte? Bakit takot na takot kayo sa Duterte? Bakit binabato nyo ng putik ang Duterte? Hindi, tanong ko lang, hindi ba kaya manalo ng amo mo nang hindi nang babato ng putik? Tanong lang, hindi ba kaya manalo ng amo mo nang hindi namimigay ng bigas? Tanong lang. nakakamali, yung na-dismiss ang kasong yan ay yung di umano alias Amanda na humarap dun sa committee hearing sa Senado. So, nasa DOJ na pala yung kaso for review. So, re-reviewin ni Secretary Remulla. Ibig sabihin, huhukayin nila yung halos 7 taon daw na nakabinbin, hindi gumagalaw, na reklamong sexual harassment at iba pa laban kay Kibuloy. So, ganun pala. Ano ibig sabihin nito? Pinagtakpan siya ng mga dating DOJ at sekretary. Sino ba ang nandyan ng araw? Si Aguirre, Secretary Aguirre at saka Secretary Guevara, ngayon Solicitor General. Yung dalawang yun nagpalitan doon, di ba? Unang inapod dyan si... Bintangan pa niya, hindi. Dami mo nang pinagbintangan, Abe, ha? Bakit, ano? Again, dikit sa Duterte. Di ba? Ay, halatang halata, Abe. Nilalaglag mo yung mga kasamahan mo, nahahalata kayo. Nang dahil sa'yo, Abe, nahahalata kayo. Italiano Aguirre as Justice Secretary. Tapos nawala siya, ibalik niya si Guevara. Si Guevara ngayon, nung matapos ang term ni Duterte, siya ngayon ay kinuha naman ni Pangulong Marcos as Solicitor General. So naipit dun sa dalawang dating sekretary. Ngayon, sabi ni Remulla, dahil mukhang nakarecover na dun sa kanyang nararamdaman, may sakit nga daw siya, ayun ang kanyang titingnan ngayon. Okay? Ito ang masasabi ko sa inyo. Tingnan nyo mabuti. Kasi yung mga ibang palusot na mga dating maka-Duterte, nagpalusot yan eh. Sabi nila, kailangan respetuhin natin ang administrasyon. Yan po ang litanya nila. So, pinapalabas nila sa mga viewers, hindi sila bayad at sila ay may puso. Kasi yan po daw ang sinabi ni Isko, yan daw po ang sinabi ng ni Tatay Digong. Walang problema doon. Dapat naman talaga respetuhin at suportahan ang administrasyon. Pero ito bang sinasabi ni Abe na ito? Yang tono bang yan? Yan ba ay pagsusuporta lang sa administrasyon? Hindi po. Yan ay pagbato ng putik sa Duterte. Naiintindihan niyo po? Kaya yung mga palusot ng mga ibang vloggers, parehas ng tono nitong si Abe. Huwag po kayong magpabudol sa mga yon na sinasabi nila, respetuhin ang administrasyon, suportahan ang administrasyon. Iba po yung pagrespeto sa administrasyon, iba yung pagsuporta sa administrasyon, at lahat ng bagay ay ididikit mo sa Duterte. Magkaiba yun. Pwede mo respetuhin ang administrasyon nang hindi mo kailangan lahat ng bagay ibinabuelta nyo sa Duterte. Kulang na lang yung namatay na ipis at daga sa bahay ninyo, kasalanan ni Duterte. Lahat po kinukunik kay Duterte. Lahat po kasalanan ni Sara. Sa ICC na wala namang problema si Sara, may kasalanan na rin si Sara. Dati wala naman yung issue ng baril dyan sa Glory Mountain, kasama na naman si Sara. Dati ang binibira si Tatay Digong lang. Hindi ba halata kayo masyado? Ngayon, si Sara ng si Sara ng si Sara ng si Sara? Yan ba ipagre-respeto sa administrasyon? Tigilan nyo nga yan. Administrasyon din si Sara. Nire-respeto nyo ba si Sara? Kayong mga vloggers na ito, mga peke kayo. Kunwari, respetuhin ang administrasyon. Pagdating kay Sara, hindi administrasyon. Vice President po yun.
Bakit kala ko ba BFF? Ba't hinahayaan nyo batuhin ng batuhin si Sara? Pati baril kay Sara na rin. Ay, naku kayo. So, tigilan nyo na. Hindi ikaw, Abi, ha? Yung iba, bayad kayo. Tigil nyo yan. Ganyan ang tono nila. Pare-pareha sila.